Hello mga kabayan, so ang video na to ay para dun sa mga tao na nag-aalinlangan, nagdadalawang isip na makapag-apply dahil ikaw ay mayroong goiter. So ang video na to ay para sa'yo. Panoorin niyo po! So yun na nga, kasi nung una, ilang taon din akong natakot na mag-apply kasi nga alam ko na may goiter ako. So pero alam ko na ito ay non-toxic at hindi siya cancerous. Pero hindi ako nagpapabiopsy. Paano ko nalaman? Kasi dun sa mga result ng medical ko nung nagkakampany ako. May health card ako kaya annually nakakapagpa-check ako nung goiter ko. So hindi naman siya lumalaki ng sobrang laki, pero malaki na daw siya compare mo dun sa normal na laki. Ang suggest ng doktor sa akin, kailangan ay makapagpa-opera na ako, pero hindi ako magpa-opera kasi alam ko once na nakapagpa-opera ako, mahihirapan akong mag-abroad. Kaya ang ginagawa ko, naghanap talaga ako ng iba't ibang doktor na pwedeng mag-suggest sa akin kung ano yung pinakamaganda kong gawin. So, ang ginagamot ko lang dito ay yung Euthyrox 50 kasi yun yung binigay ng doktor sa akin. Although, hindi siya madadala sa gamot-gamot lang pero mapipigilan nito yung paglaki. So, yun yung daladala ko, yung mga result ng blood test ko, tapos yung ultrasound ko, nung alam ko na meron ako medical dun sa pinag-applyan ko papunta dito sa Hungary, yun lang yung daladala kong result na ipinakita ko nung nagpa-physical exam ako. So, sinabi ko sa doktor na meron ako sadyang goiter, pero namomonitor naman ng doktor ko na hindi siya toxic at hindi siya cancerous. Pero hindi nila inonor na yun lang yung magiging papel ko. Kasama siya sa kinuha nilang requirements para sa katunayan ay hindi siya toxic at hindi siya ganun kalaki. Pero, hiningan pa rin nila ako ng biopsy. So, kaya na pending at nagtagal yung application ko kasi gawa nga nung nagpabalik-balik ako sa medical ko dahil nga dun sa pagpapabiopsy. Naghanap pa kasi ako ng accredited hospital na pwede yung health card ko kasi nga kapag kasi ang ginamit ko ay yung health card, akala ko libre lang. So, hindi pala. Once na ikaw ay may health card, magbabayad ka pa rin pala ng PF ng doktor at yung result nun ay 3 to 4 weeks pa ang bigay sa'yo. So, lalo nang magtatagal, lalo na halimbawa ay kailangan na ng agency na makita yung result mo para maisama ka na dun sa mga aalis agad. So, magtatagal ka, magkakaproblema ka. Kaya ang gagawin mo na lang pala is kung halimbawa, alam mo na ikaw ay may goiter at may health card ka, pwede mo na siyang ipabiopsy. And then, pag ikaw ay naka-schedule na for medical, dala-dala yung muna yung result ng biopsy na yun. Pero hindi naman siya matagal dapat at hindi na rin siya year. Kasi kung halimbawa yung result ng biopsy ay taon nang itinatagal, hindi na yun i-honor nung clinic na pag-medikalan mo. Kailangan months lang. Halimbawa, 1 to 2 months, ganun lang. Pero, wala ka nang magiging problema kasi bibit-bitin mo na siya, ipakikita mo na siya kapag nag-physical exam ka, titingnan naman yun kasi ng doktor dun sa physical exam, igaganyan kasi nila yung leg mo, titingnan nila. So, ipakikita mo, yes po, may goiter po kasi ako. Pero, ito po yung result ng biopsy ko. At least dun pa lang, cleared ka na. Kasi, check ka na yun ng doktor, i-cleared ka, tapos malalaman mo na lang dun sa result ng medical mo ay ikaw ay fit to work. So, wala ka na magiging problema. Kasi yung sa akin, nagtagal ako dahil nga ang nangyari pa sa akin, naghanap-hanap pa ako dahil wala nga akong pera. Naghanap-hanap pa ako ng mga ng hospital na accredit yung health card ko, akala ko mawawalan pa ako ng babayaran, yung pala mas matagal tapos may babayaran pa akong doctor's fee. Kaya ang ginawa ko, kung saan yung clinic na sinasabi ng doktor, kung saan ako pupunta, doon ako magpapabiopsy, doon yung pinuntahan ko at ang bayad ko lang doon ay napakamura lang, wala pang 10,000, nasa 5,000 lang siya. Ang plus yung meron ka pang papel na bibigay sa iyo na yun lang yung babayaran mo, 5,000 plus. Tapos ang result makukuha mo agad in 10 minutes. Kaya hindi ka na tatagal pa, wala na magiging problema sa medical mo, ikaw ay hindi pa na-delay dun sa application mo. Kaya ganoon na lang yung gawin mo. Ang tips ko sa'yo, kung alam mo lang din na hindi ka
hindi cancerous, hindi toxic ang iyong goiter, magpa-biopsy ka na bago ka pa mag-apply para wala ka nang magiging problema. At lagi niyong tatandaan, sa tulong ng Panginoon, lagi tayo magpipray kung ano yung kalooban niya, yun ang ibibigay niya sa atin. Basta kung ano yung hinihingi ng puso natin, lagi nating itataas sa Panginoon at hindi siya magdadalawang isip na ipagkaloob sa iyo kung ano man yung kalooban niya. Lagi at lagi pa rin nasa Panginoon. So, yun po. Please subscribe to my channel. Thank you.